Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3 at nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic naman po ngayon for September 21, ano ang goal mo sa buhay? At ang ating main concept po today is about spirit. At ang ating Bible verse po is mula sa Zechariah chapter 12 verse 1 na sinasabi po dito, "The burden of the word of the Lord for Israel, said the Lord, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him." So, may kita po natin dito na ang Diyos mismo ang nag-form ng spirit sa loob ng tao. At dito pumapasok yung tanong natin ngayon. Ano nga ba talaga ang goal mo sa buhay? Marami po sa atin, ang goals natin ay usually material things. Makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho, makapag-ipon, or makabili ng bahay o kotse. Wala naman pong masama doon kasi kailangan din natin yan sa daily life. Pero kung titignan natin sa mas malalim na level, may mas mahalaga ring aspeto po ng buhay na hindi natin dapat nakaligtaan. Ang spirit natin. Yung spirit ay hindi tulad ng katawan na nalulunga at napamatay. Ito yung immaterial part of man na siyang deepest of life, understanding, and fellowship with God. Ito yung paraan kung paano tayo nakaka-communicate at nakakapag-fellowship sa Diyos. Kaya nga sabi sa Job chapter 22 verse 8, "But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding." And this spirit was formed by God within us. Hindi tayo aksidente. Hindi lang tayo basta nag-exist. Yung spirit na nasa loob natin ay sadyang nilikha ng Diyos. At dahil siya ang creator, ibig sabihin siya rin ang may purpose kung bakit tayo andito. And the spirit will return to God upon death. Sabi sa Ecclesiastes, "Then shall the dust return to earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it." Ibig sabihin, lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito ay temporary. Pero ang spirit natin, once na dumating ang oras ng kamatayan, babalik sa Diyos. And lastly, the spirit will possess a renewed body. In the future, darating ang panahon ng resurrection kung saan ang spirit natin ay magkakaroon ng glorified body. At yun lamang po para sa aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pag-ibig.